si Kerwin Espinosa. So nakita nyo, unang finailan silang dalawa, pero dinismiss, kunyari, sa kanilang dalawa, pero immediately ni-restore yung kay Kerwin Espinosa pagkalabas ni Peter Lim. Sige, next. Tapos, again, prinomote yung DOJ prosecutor who cleared Peter Lim. Di ba? Dito, maliwanag na sa amin at that time that he was protecting a special group of people nung mga panahon na yon. Ito yung mga miyembro ng kanyang Duterte Drug Syndicate. Next. So ito, ikukuha ko lang yung mga previous na nung pinoprofile na namin siya, inimbestigahan namin siya, we came across with this. No? Next. December 11, 2009. So merong cocaine, Davao City. Next. Sige, next. So ito, ginagawang transshipment yung Davao City, yung Port of Davao, galing Malaysia, ginagawa ron Davao City, then tinatransport. This, according to our information, ito yung mga panahon na merong partnership or collaboration itong Duterte Drug Syndicate with some Mexican drug cartels kasi gusto nilang ikutan na kasi well guarded na yung Mexican border, kaya ibang ruta yung ginagawa nila. So pagpasok dito sa Pilipinas, tinatanggal yung mga ukay-ukay, then sisiksika ng saging para diretso sa either US or Canada. Next. To March 24, 2014. Ito, medyo interesting ito. Next. Kasi merong nakita na mga bricks ng cocaine dun sa loob ng container van. No? So, transshipment, pumasok, pinalitan yung ukay-ukay, nilagyan ng nakita ng mga trabahante yung mga cocaine bricks, kinuha nila. Next. So, kinuha nila, ang naiwan lang 24 cocaine bars. No? So, next. Tapos, next please. Ngayon, itong si Mr. Duterte, out of the blue, nag-offer siya ng reward ng 100,000 pesos for every missing cocaine brick. No? 13 specific sila. No? PDEA Region 11 ulit ito na siguro si ito pa rin si Director Wilkins ito. Alam nila na 64 cocaine bricks yung total. Paano mo malalaman yon? Na yun ang total na diniliver. Kaya namomroblema si Duterte at the time kasi itong Mexican cartels, pagka naburiki mo yung kanilang shipment, mananagot ka. Kaya he went to that extent. Imagine mayor ito ng Davao City, dapat you should let the law enforcement agencies do their thing. Pero hindi, kailangan niyang hanapin yun at otherwise mananagot siya. So next. So, sige, next. So eventually, nakuha nila lahat. So, na yan? Nailabas din nila. Next. Next. Sige, next. Okay. So, ito, consistent transshipment, siya. Kaso nahuli siya because yung USDA, meron silang information. Next. Next. Tapos, ito yan. Nung panahon ni Duterte, nung kaupo niya, talagang they ran after the different shabu laboratories. Binasag nila lahat yun kasi yun yung local supplier. Then, so when they were done, now,
na basag na nila lahat, kaya din pinapatay yung mga chemist sa loob ng mga kulungan